Hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay linggo ng palaspas, linggo ng alay kapwa. Ang tema ng ating misa, tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Harap po na tayo dito sa likod. Dito lang po muna tayo harap sa likod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Tayo nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa, at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari. Siya'y aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakitaas na lang po ang mga palaspas. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan hinuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa mga pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila,
gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan. Taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maririnig natin ngayon ang ikatlong awit ng lingkod ng Diyos na nagbabadya ng misyon ni Jesus at ng mga pasakit sa Kanya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din nang lulhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid, na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito: nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin.
Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mabamangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y iyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Inilalarawan ni San Pablo ang ganap na kababaang loob at ang mataas na papuri sa anak ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya at namuhay na isang alipin. Maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat, ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Luwalhati at papuri, Panginoong Hesukristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan.
Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibag na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin, pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus. Isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay iniligay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga.
Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Biglang nawasak sa gitna ng tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at ang kanyang nakita kung paanong namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Tayo po ngayon ay nasa linggo ng palaspas at linggo ng pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Sinisimulan po natin ngayon ang mga mahal na araw, hindi lamang banal na araw, kung hindi mahal na araw, sapagkat walang katumbas ang dakilang misteryo ng pag-ibig ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa araw na ito ay sinisimulan po natin ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. Kaya nga, bukod tangi o natatangi ang linggong ito, sapagkat ngayong linggo, 2 ebanghelyo ang inyong napakinggan. 2 kwento ang inyong napakinggan. 2 kwento ang inilatag na mangyayari ngayong mahal na araw. Ang unang kwento ay ang maringal, matagumpay, na pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem. Yung pagpasok na puno ng galak, yung pagpasok ng Panginoong Hesus ng mga tao ay sabik na sabik. Sapagkat sila'y umaawit ng hosana sa anak ni David. Hosana ibig sabihin ay, Diyos ko, iligtas mo na kami. Huwag mo nang patagalin. Iligtas mo na kami. Ngayon na. Kaya ngayong mga tao, galak na galak, sapagkat para sa kanila, sila'y nagkaroon muli ng pag-asa na sa pamamagitan ni Jesus na Mesiyas, sila'y mapapalaya sa pagkaalipin sa mga Romano. Yun yung unang kwento. Yung mga tao sa sobrang sabik, galak, sila'y naglatag ng kanilang mga damit. Nagputol ng mga sanga ng kahoy. Nagpuri sa Diyos, punong-puno ng galak at pananabik. At yung ikalawang kwento, ito naman yung prosesyon patungo sa Kalbaryo, na kung saan sa unang prosesyon ang mga tao sumusunod sa Panginoong Hesus at sumisigaw, Hosana sa anak ni David. Sa ikalawang prosesyon, ang mga tao ay sumisigaw, ipako sa krus. Ipako sa krus. Sinisigaw sa unang prosesyon ang pangalan ni Jesus. Samantalang sa ikalawang prosesyon, ang isinisigaw na palayain ang pangalan ni Barabas. Yung ikalawang prosesyon ay punong-puno ng galit, punong-puno ng puot, punong-puno ng pagkadismaya. Kaya nga po yung tanong, bakit doon sa unang
prosesyon sa unang kwento, sa pagpasok, tuwa, galak, saya, pananabik. Subalit makalipas lamang yung ilang oras, ilang araw, yung kanilang sigaw ay ipako sa krus. Mga kapatid sa pananampalataya, kayo kanina, kung kayo'y nagpuri doon sa unang kwento habang iwinawagayway yung palaspas, ano po kaya ang inyong nararamdaman kung kayo sumasabay sa pag-awit, Hosana sa anak ni David, purihin sa Jesus ang Mesiyas? At yung ikalawang kwento, ano naman ang inyong nararamdaman nung kayo ay sumisigaw na ipako sa krus? O kung hindi man sumisigaw, nakikinig, ano ang inyong nararamdaman habang yung mga tao ay sumisigaw na ipako sa krus? Mga kapatid sa pananampalataya, ang krus ni Jesus ay krus ng kamatayan, kadiliman at kahihiyan. Sa likod ng imahe ng kamatayan, kadiliman at kahihiyan, buong puso na niyakap ni Jesus ang krus. At nagkaroon ito ng bagong kahulugan. Hindi na lamang krus ng kamatayan, krus ng kadiliman at kahihiyan. Ito ay naging krus ng paghilom at pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po kung tayo ay pinanghihinaan ng loob, nagdududa kung talaga nga bang mahal tayo ng Diyos, tingnan lamang po natin si Jesus na nakabayubay sa krus. Sapagkat hindi lamang yung kanyang krus ng kamatayan, kadiliman at kahiyan ang kanyang niyakap. Higit sa lahat, niyakap niya ang ating buong pagkatao. Sapagkat sa krus ni Jesus ay tanda ng pag-ibig at tagumpay ng Diyos laban sa kamatayan at kasalanan. Pag-ibig ang umaagos, dumadaloy sa puso ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Kaya nga ang kanyang sigaw, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo inaanyayahan ngayong mga mahal na araw na muling sariwain, balikan ang ating buhay pagsunod sa Panginoong Hesus. Sino ba ang ating pinipili sa araw-araw? Tayo ba ay mas pinipili nating mamuhay para kay Kristo? O madalas mas pinipili natin si Barabas na simbolo ng kasalanan at kasinungalingan? Mga kapatid sa pananampalataya, yung pagbabago na nangyari sa dalawang kwento ay hindi po nalalayo sa ating buhay. Malimit o madalas, tayo rin ay paiba-iba ng disposisyon, paiba-iba ng ugali, gawi at sinasabi. Sabi nga, panapanahon lang. Minsan, mabait tayo kapag sa loob ng simbahan, tahimik, mukhang banal. Kahit sampalin mo, kahit saktan mo, parang walang reaksyon. Subalit paglabas ng simbahan, iba ang ugali, iba ang gawi, iba ang sinasabi. Bilang magulang, bilang lingkod ng simbahan, bilang Katoliko,
Ang ating bang pag-uugali ay para kay Kristo o kay Barabas? Ang ating bang ginagawang paglilingkod sa simbahan man o sa pamayanan, ang ating ginagawa para kay Kristo o para kay Barabas? Mga kapatid sa pananampalataya, nawa sa mga darating na araw, pagsumikapan nating piliin ang manatili kay Kristo. Piliin natin wag ang dahas. Sa halip, mas lumalim ang ating pagkakaunawa sa dakilang pag-ibig ng Diyos. At naway, nandun lagi ang galak at pagtanggap upang tayo ay makatugon sa inaalok na buhay ng Diyos sa atin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumaw, nang may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa pagmamahal ng Panginoon na nakauunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan, idulog natin ang ating mga kahilingan. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Katulad ng mga tumanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas nawa lagi ang mga puso ng lahat ng nananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang Santo Papa, ating Obispo, at ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang paghaton ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging mabilis, walang pagkiling o katiwalian. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway ang mga biktimang pinagkaitan ng hustisya ay magpatuloy sa paghahanap ng katarungan ng may tibay ng loob at magtamo ng anumang karapat-dapat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway maunawaan natin ang mga hirap at sakit na dinanas ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala at kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Naway lahat ng nagsusuong sa panganib ng sariling buhay para ipamahagi ang Ebanghelyo ay makapagpaningas ng katatagan at tapang ng lahat ng misyonero sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, alalayan mo kami mabuhay alinsunod sa turo ni Jesus. Sa pakikibahagi namin sa kanyang paghihirap, makibahagi rin nawa kami sa kanyang kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak. Sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niya kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang makaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami karan. Ama, ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mo ang kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa amin ay kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang
Hinihiling namin kami etya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Jesus.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mo kaming makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa mga paalala. Narito po ang mga kaganapan sa mahal na araw sa ating parokya. Una po mula March 25 hanggang March 27, Holy Monday hanggang Holy Wednesday, ay magkakaroon po tayo ng Dawn Way of the Cross alas 4:30 ng umaga na iikot po sa ilang areas ng ating parokya. Sa Holy Monday po ay sa Doña Faustina Subdivision at Santa Cruz Compound. Ito po ay magtatapos sa pagdiriwang ng banal na misa sa Doña Faustina Covered Court. Sa Holy Tuesday naman po ay sa UP Professor Village at Sierra Verde 1. Ang misa po sa araw na ito ay gaganapin sa Baroga Residence sa UP Professor. At sa Holy Wednesday naman po sa St. Dominic 4 at Sierra Verde 2. Ito po ay agad susundan ng misa sa Chapel of the Adorers of the Blood of Christ. Paunawa na wala pong misa sa umaga dito sa ating simbahan sa mga araw po na ito. Ikalawa, ang ating Lenten Recollection ay gaganapin sa March 27, Wednesday, 7:30 p.m. Ang ating speaker ay si Father Benny Tuason mula po sa Bahay Pari, San Carlos Seminary Complex in Guadalupe, Makati City. Ang ating panayam ay pinamagatang Forgiveness and Reconciliation, Pagpapatawad at Pagbabalik Loob, hango sa tema ng John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son. Kaugnay dito, magkakaroon po tayo ng 2 gabi ng Taise Prayer at Confession Service sa Holy Monday, March 25 at Holy Tuesday, March 26 at 6 p.m. po. Ikatlo, ang mga alay kapwa botelya na pinamigay noong Ash Wednesday ay maaari na pong dalhin at ialay sa misa sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang alay kapwa po ay bahagi ng Kwaresma na nagsasaad ng ating pagmamalasakit at pagbabahagi ng ating alay sa higit na mga nangangailangan, lalo na po ang mga may sakit at sa mga maaapektuhan ng kalamidad dito po sa ating komunidad. Ikaapat, sa March 28 po, Monday, Thursday, wala pong misa dito sa ating simbahan. Sa halip, panoorin po natin ang Christmas. Live po ito mula sa Good Shepherd Cathedral sa ating FB page. Ang misa sa paghahapunan ng Panginoon ay magaganap sa alas 6 ng gabi na agad pong susundan ng vigil at the altar of repose dito po sa ating simbahan. Ang ating agape dinner naman po ay magaganap sa Formation Center. Ikalima, sa March 29, Good Friday, ang ating taunang Grand Way of the Cross ay magsisimula sa alas 4 ng umaga at iikot sa lahat ng areas po ng ating parokya. Ang unang istasyon po ay sa Kabatak Residence sa labas po ng Congressional Avenue Extension. Alas 12 naman po ng tanghali, 12 p.m., ay magaganap ang ating 7 last words dito po sa ating parokya. Alas 3 ng hapon ay magkakaroon po tayo ng pagdarasal ng Divine Mercy Chaplet na agad susundan po ng Veneration of the Cross. Ang ating Santo Entierro Procession ay magsisimula sa alas 4 ng hapon na magtatapos sa Veneration ng Santo Entierro dito po sa ating simbahan. Ika-6, sa March 30, Black Saturday, magkakaroon po tayo ng Tenebria, Worship in Darkness sa alas 6 ng umaga po.
At ang ating Easter Vigil Mass naman po ay gaganapin sa alas 6 ng gabi na magsisimula po sa ating parish grounds. Magdala lamang po tayo ng ating mga kandila. Panghuli, sa March 31 Easter Sunday ay ang salubong na magaganap sa alas 5 ng umaga. Ang mga kababaihan po ay magmumula sa St. Dominic 4 at ang mga kalalakihan naman po ay magmumula sa Kulyat Barangay Hall. Magkakaroon po tayo ng Easter egg hunt sa parish grounds para po sa mga bata pagkatapos po ng ating misa. Wala po tayong 8 a.m. Mass sa Easter Sunday. Para po sa detalyadong mga kaganapan sa mahal na araw, sumangguni sa ating FB page o sa tarpaulin sa labas po ng ating simbahan. At para po sa hindi pa nakakapagpabasbas ng palaspas, maaari po kayong magpabasbas pagkatapos po ng misa. Maraming salamat po. Muli pinapaabot ng Kawaksing Kura, Reverendo Padre Shaured D. Nicante, SJ, ang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta sa parokya. Gayon din ang inyong pagtangkilik sa programa ng Lay Minister at Knights of Columbus sa Palaspas ngayong taon. Ang magiging proceeds po ng Palaspas sa kanilang programa, ito po'y gagamitin para sa kanilang medical mission na nakalaan para sa mga padre di pamilya. Nakabili na kayo ng palaspas, nakatulong pa kayo para sa mga padre di pamilya, para sa kanilang kalusugan. Sa mga nais pong sumuporta sa gawaing ito ng mga lay minister at Knights of Columbus ng ating parokya, maaari po kayong makipag-ugnayan kila Kuya Cesar Tiongson at sa kanilang mga kasama sa mga Knights of Columbus. Kung hindi man po kayo nakabili ng palaspas, welcome pa rin po yung inyong suporta at tulong at panalangin sa kanilang mga gawain. Naway suportahan po ninyo ang kanilang mga gawain. Muli, para sa mga padre di pamilya. Ngayon pong mga mahal na araw, may mga nakalatag pong programa ang parokya. Naway tayo po'y makatugon ng puno ng sigasig sa pakikiisa sa daan ng krus, simula bukas hanggang Miyerkules at Biyernes, at sa confession bukas ng gabi, Martes ng gabi, at recollection sa Miyerkules ng gabi. Samantalahin po natin yung pagkakataon na tayo naman ay makapaglaan ng oras at panahon para sa ating buhay espiritual, lalo na ngayong mga mahal na araw. Muli, maraming salamat po. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naalin ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa mga hindi pa po nakapagpabasbas, dito na lang po kayo sa harap mamaya para gawin po yung pagbabasbas.